Yan. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli yung lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isa magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Saan man kayong panig ng ating bansa, mga idol naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan pa rin ito dito sa tungkol sa mga Iglesia ni Cristo na maraming bumabatikos at maraming nanguhusig. Alam nyo mga idol, na pag-uusapan lang naman natin tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo mga idol kailanman ay hindi nakikialam sa anumang ng politika o sa mga kandidato. At yung sinasabi nila na kaya raw malakas sa politika ang Iglesia ni Cristo dahil di umano ay nababayaran nito para maging sila. Pero totoo lang mga idol, ang Iglesia ni Cristo hindi mo kayang bayaran. Anumang uri ka ng politiko, anuman ang tinatakbo mo, hindi mo kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo para iboto ka. Dahil ang Iglesia ni Cristo, kahit na ganyan ang kanilang relihiyon, hindi sila nakikisawsaw sa politika. At may sarili silang sinusunod na patakaran tungkol sa pagboto. At ang kaisahan ng Iglesia, mga idol, walang pwedeng bumali. Kasi lahat ng kandidato na dinadala ng Iglesia, nasa recommendation niya ng mga kapatid. Kasi tinatanong din ang mga kapatid sa Iglesia kung ito bang tatakbong to, okay to. Ito bang tatakbong ito. Ito ba nakarang eleksyon, itong kandidato na dinala natin, ayos ba to? Nakakatulong ba sa atin to o nakakaperwisyo? Ganun. Kaya, once na dinala ka ng Iglesia ni Cristo, mapalad ka kasi lalo sa national, tumatakbo ka senador. Kapag dinala ka ng Iglesia ni Cristo, kung ilan ang Iglesia ni Cristo, sabihin na natin sa 100%, tumaliwas na ang 10%. Meron ka pa rin 90% na boto ng Iglesia. Saan hahabulin ng kalaban mo yan? Sige. Diba tama? Pero pag binayaran mo ang Iglesia ni Cristo para dalhin ka, lalong hindi ka dadalhin. May mga pangyayari na yan noong panahon ng Matandang Binay. Isa yata sa mga bata, tauhan ng Matandang Binay, nung magpunta yata sila ng Central, pag alis yata, nag-iwan ng pera. Ano ba ginawa ng mga Iglesia ni Cristo? Pinabalik yung pera na yun. Mismo, Matandang Binay, palibasa alam niya ang kinatis ng Iglesia. Siya mismo humingi ng dispensa. So, hindi niya alam yung ginawa ng tao niya. Oo. Ang Iglesia ni Cristo, kapag hindi ka nasira sa kandidatura mo, tuwing tatakbo ka, hindi ka na kailangan lumapit o hindi ka na kailangan humingi ng sa Iglesia. Kasi subok ka na Pero once dinala ka ng Iglesia, natapos ang termino mo, dumating ang eleksyon, tatakbo ka ulit. Kapag sira ka na sa Iglesia, bumalabs ka na. Oo. Kasi ang Iglesia ni Cristo, ang unang layunin niyan sa mga tumatakbo at doon sa mga
nakaupo na, ang unang layunin ng Iglesia ni Cristo, huwag mahadlangan ng pagsamba. Yan ang unang-una. Kasi, pag mahadlangan ng pagsamba ng Iglesia, ibang usapan na yun eh. Oo, di ba? At ang Iglesia ni Cristo, kahit papano, nakakatulong sa ating pamahalaan. Kasi may mga lingap sila. Hindi lang para sa Iglesia. Lahat. Pag may mga kalamidad na dumating o na nangyari, ang Iglesia ni Cristo, pangunahin ang tumutulong. Ganyan. Kahit noong panahon ng matandang Marcos, ha? Pag may mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa, Iglesia ni Cristo ang una nagpapadala ng tulong. Lalo sa mga liblib na lugar na nangangailangan ng tulong. Ganon. Kaya, batikusin man nila ng batikusin ng Iglesia, siraan man nila yung siraan, wala silang magagawa kasi nakikita naman sa gawa eh kung paano ang Iglesia ni Cristo eh. Tsaka ang mga Iglesia ni Cristo, disiplinado. Oo, pangunahin ang sumusunod sa batas at sa pamahalaan. Kaya nga meron ako napanood na isang vlogger din. Sabi nga niya, hindi ko kinakampihan ng Iglesia ni Cristo, hindi ko inaano ng Iglesia ni Cristo, pero sa nakikita ko, wala ako nakikitang mali sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya mga idol, yan din lang masasabi ko na ang Iglesia ni Cristo, talagang kung sa pagsunod lang sa batas, number 1 na. Dahil ang isang Iglesia ni Cristo, ang isang kaanib, kapag nakalabag, hindi lang sa tuntunin ng Iglesia, kapag nakalabag siya sa batas, at lalo't nasangkot siya sa malaking gulo, Iglesia ni Cristo mismo magpapakulong sa kanya. Hindi siya kukonsintihin ng Iglesia. Sino mang miyembro ng Iglesia magkasala, hindi kinukonsinti. Oo. Kaya, ang Iglesia ni Cristo disiplinado. Yan lang masasabi ko. Kasi, subok na eh. Pag nagkasala ka, tiwalag ka. At ang mga Iglesia ni Cristo, lalo yung mga matagal na sa paglilingkod, matagal na sa Iglesia, takot na takot matiwalag yan. Ayaw matiwalag. Bakit? Masasayang eh ang kanyang mga paglilingkod. Sabi nga eh, nakarasap ka na ng mabuti. Huwag mo nang pabayaang mawala pa. Yun. Kaya, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, ingat na ingat makagawa ng paglabag. O, dahil kasi, bukod sa matitiwalag ka, at nagkasala ka lalo sa pamahalaan, papakulong ka ng Iglesia. O, kasi, ititiwalag ka muna. Pag tiwalag ka na, wala nang ano sa iyo, Iglesia. Pero naman, sa Iglesia ni Cristo naman, kapag nasa tama ka at nasa katuwiran ka, kahit saan makarating, paglalabang ka. O, ganyan mga idol ang Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga bumabatikos dyan, okay lang yun, nasa inyo yun eh. At nakalagay naman sa Biblia yan eh. Uusigin kayo, sabi ni Cristo, dahil sa aking pangalan. Tanong, tama o hindi? Tama, di ba? Kasi nasa pangalan, ang Iglesia ni Cristo nasa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tama din yung binanggit ng isang vlogger na tungkol sa Iglesia ni Cristo na kapag ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo nagkasala, tangay ang buong Iglesia. Oo. Ang babatikusin buong Iglesia. Sabit ang pangalan ng Iglesia. Ayan ang iniingatan talaga ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo na masasangkot ang pangalan ng Iglesia sa maling gawain. Kaya nga tinitiwalag eh. Pag nasangkot ka sa maling gawain, tiwalag ka.
Kaya lang, nangyayari nga, kahit tiwalag ka na, sangkot ang pangalan ng iglesia dahil sa ginawa mo. Di ba? Pero tama din yung sinabi ng vlogger na napanood natin. Bakit sa ibang reliyon, pag nagkasala ang miyembro, hindi nadadawit ang pangalan ng reliyon? Pero bakit ka naman pag sa iglesia, dawit ang buong iglesia? Sabagay, nakalagay naman sa Biblia yan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Di ba? Ganon. Kaya, ang iglesia ni Cristo, usigin man ang usigin, batikusin man ang batikusin, okay lang yon dahil kasi alam naman ang pamamahala sa iglesia na darating talaga yung ganyang pagkakataon na uusugin ang iglesia dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Diba? Tama mga idol? Yung vlogger na napapanood natin tungkol sa sistema ng iglesia, tama lahat yung sinasabi niya. At siya mismo pala, nag-observe sa iglesia ni Kristo. Kaya yung mga binablog niya tungkol sa iglesia, totoo lahat. Dahil kasi nga, nagtataka rin daw siya, bakit? Inuusig ang iglesia at binabatikos. Kung ano-ano mga ipinupukol na hindi magagandang salita sa iglesia. Kaya siya mismo nag-observe, nag-research, inalam niya, doon niya napatunayan na iba ang iglesia ni Kristo. Lalo sa pananalapi, number 1 ang iglesia ni Kristo na mahigpit. Oo, totoo yun. Wala nga namang corruption sa iglesia. Wala. Kaya nga sabi ng vlogger kung makukuha lang ng gobyerno natin ang estilo ng iglesia, malaking iuunlad ng ating bansa. Lalo na sa larangan ng peace and order. Di ba? Kaya lang ang tanong, paano matutularan o paano makukuha ng ating pamahalaan ang estilo ng iglesia? Na kung sila mismo, lalo sa panahon natin ngayon, sila mismo hindi magkasundo-sundo. Sila nagbabangayan. So, di ba? Kailangan para mapatino mo ang isang bansa, kayo muna sa sarili nyo na nanunungkulan. Tama din yung vlogger na yon na follow the leader. Pangungunahan ng namamahala para naman yung mga taga-sunod ay sumunod. Sabi nga follow the leader. Ano, sa iglesia ganyan pinangungunahan ng pamamahala yung pagpapatupad ng tuntunin na naaayon sa banal na kasulatan. Kaya lahat ng follower, lahat ng miyembro ng iglesia ni Kristo, napapasunod. Bakit? Siyempre, kung ano yung galing sa taas, down to sa baba, ayun. Yan ang hindi makakayang kunin ng hindi lang ng ating pamahalaan, ng iba pang reliyon. Hindi nila kayang kunin yung sistema ng iglesia ni Cristo. Kaya marahil, siguro, sabi nga nung nagbablog na yun, na napakinggan natin, kaya sila pinapatiko sa iglesia dahil hindi nila kayang kunin ang estilo. Ano ba, tama? Ganun lang naman, idol, kasimple ang tinatalakay lang naman natin yung tungkol sa iglesia ni Cristo dahil nga, doon sa napanood natin vlogger, na isa siya, hindi naman nagpapagtagpo ng iglesia. Kumbaga, nasa neutral din siya. So, at base sa kanyang pagsusuri, siya mismo napapatunayan niya. Kaya shoutout sa iyo, bro. Shoutout sa iyo. Nag-comment nga ako din sa sa vlog mo. Tama yung mga sinasabi mo. Totoo yun. Kaya nga, ang advice lang natin sa ating mga follower dyan, sa ating mga viewer, obserbahan yung iglesia ni Cristo. Sabi nga, nung vlogger na napanood natin, bago nyo magkano yung iglesia ni Cristo, subukan nyo munang dumalo sa kanilang mga pagsamba at sa kanilang mga gathering para malaman nyo. Kasi nga, totoo lang, yung iba dyan nakarinig nyo na gano'n tungkol sa iglesia, bidara na. Nakarinig nyo na gano'n tungkol sa isang kapatid sa iglesia, tinira na pati buong iglesia. Which is, diba? Tama rin yung sinabi nga ng vlogger,
Bakit sa ibang relihiyon, pag nagkasala ang mundo, hindi nadadamay ang buong organisasyon. Pero pag sa Iglesia ni Cristo, may nahuling isang Iglesia ni Cristo, nakalabag sa batas, damay ang Iglesia. At yan ang iniingatan ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo na masasangkot ang pangalan ng kabuuan ng Iglesia. At pag napatunayan nagkasala yung kapatid, hindi yan kukonsintihin. Ito, Iglesia ang magpapakulong sa kanya. Yan may mga sariling abogado Iglesia eh. Kaya naman, pag nasa tama ang kapatid at talagang walang nagawang mali, hindi yan pababayaan ng Iglesia. Lalo itong kapatid masigla, papatangan mo kung ano mo, malabo ka dyan. Baka pag hindi mo na patunayan, ikaw ang makulong. Oo. May mga pangyayari niyan yan eh. Kapag ang isang kapatid nasa katuwiran, nasa tama, nasa tuntunin, pinaratangan mo, siguruhin mo lang na yung paratang mo, totoo. Dahil pag hindi totoo, baka yung pinaparatangan mo, una ka pa makulong sa pinaparatangan mo. Pero naman, pag napatunayan naman, na nagkasala talaga, iwalag agad doon, matik doon. At yun, ipakukulong ng Iglesia yun. Ganon sa Iglesia ni Cristo mga idol, hindi kumukonsinti ng mali. Pag mali, mali. At ang Iglesia hindi mo mapapasunod sa mali. Kaya nga, yung napipinto, sabi nila, may napipintong rally ang Iglesia para sa kapayapaan yun, hindi kung saan. Yan nga, ang gobyerno natin medyo magulo, di ba? Sila nagbabangayan. Nahahati sa dalawang partido. Kaya ang ano, ewan ko lang kung totoo yun na ang Iglesia ni Cristo kakaroon doon ng peace rally. So, pero kung matuloy man yun, isa lang ang kahulugan nun sa kapayapaan. Kung matatandaan nyo nung panahon ni Erap, di ba? Nagkaroon ng peace rally ang Iglesia ni Cristo. Yung luneta, kung natatandaan nyo, sarado ang buong luneta. Napakaluwag ng luneta pero sumikip. Sumikip na magdatingan lahat ng miyembro. Yung iba nga, hindi na nakarating sa harap. Sa may grandstand, hindi na. Yung iba, nandito na, malalayo na. May loudspeaker na lang. Di ba? At yung peace and rally na yon, puro panalangin ang ginawa ng mga relihiyon. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo eh. Maraming relihiyon ang umatin doon. Panalangin yun. Pero huling-huling pinanalangin yung sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Kung ang unang nanalangin sa grupo, Iglesia ni Cristo, pagkatapos ng panalangin, limas lahat yun. Kita mo, pagtapos panalangin ng Iglesia ni Cristo, nagpunasan na yung mga kapatid sa Iglesia. Alisa na. Sila na lang naiwan. Ang Iglesia ni Cristo kasi, yung sinasabi ng vlogger na may kaisahan. Pag in-order ng pamamahala ng Iglesia, sa 100%, 10% lang siguro ang hindi susunod. Pero, majority, susunod yan. Kasi, para pa nag-Iglesia ka ni Cristo, hindi mo rin lang kayang sundin yung patakaran. Di ba? Kaya nga maraming ayaw sa Iglesia dahil hindi nila kayang sundin yung patakaran sa loob ng Iglesia. Yun ang totoo nun. Kung bakit maraming ayaw sa Iglesia. Pag inanyayahan ng Iglesia, daming dahilan. Bakit? Isa na yun. Hindi nila kayang sundin. Lalo-lalo na yung mga manginginom dyan. Yung mga sugarol. Lahat ng klase ng bisyo. Hindi niya masusunod. Makapasok man yun, baka matagal na, baka hindi pa abutin na isang taon, tiwalag agad yun. Oo, dahil kasi pag nasa loob ka na Iglesia, may taga-subaybay sa'yo kung ikaw ba nagbabagong buhay o hindi. Kapag iniulat ka nung may tungkulin, yan na, ikatitiwalag mo yun. Pero, papayuhan ka muna. Pag hindi ka pa rin nakinig sa payo, ang sabi nga sa Biblia, itiwalag nyo ang masama nyong kasamahan. Yon, di ba? Tama. Ganun mga idol. Kaya yan ha,
tayo naman kukwentuhan lang tungkol dyan. So, salamat ng marami kahit sa maikling sandali ng ating kwentuhan ay sinamahan nyo ako. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pa nating video. Okay na mga idol. Shoutout nga muli sa ating mga idol dyan, sa ating mga kapwa vlogger dyan, ano man ang larangan ng inyong pagbablog, shoutout sa inyo. Sana, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na ito pong muli yung lingkod, si Boy ng Vlogs TV. Pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!